Napaupo ako noon nung may biglang humipo sa kamay ko. Grabe, napakalamig, para siyang yelo. Sobrang kinalabutan ako noon. Nagmamadali akong tumakbo palabas ng pool area. Hindi ko na naisip na ikandado pa yung pinto nito. Yung mata niya, wala talagang buhay. Parang nakatingin ako sa kawalan nung tinitigan ko siya. Ako nga pala si Alex. Gusto ko lang i-share sa inyo yung pinaka nakakatakot na experience ko bilang isang security guard. Ito ang rason kung bakit hanggat maaari hindi ako nag-a-apply sa mga trabahong may graveyard shift. Nangyari ito sa isang kilalang mall dito sa Pinas. Mga 3 taon na nakaraan, naging night shift security guard ako sa isang kilalang mall. Baguhan pa lang ako nung panahon na yon at hindi pa ako nakakaranas mag-duty sa gabi. Kaya medyo naninibago pa ako nun. Nung una, tungtuwa ako dahil walang mga tao, tahimik, at ang tanging kasama mo lang ay ang mga ilaw na nananatiling bukas para sa mga janitor at ibang staff. Yung ingay ng araw ay napapalitan ng malamig na katahimikan na tanging mga hakbang mo lang ang iyong maririnig. Nag-i-enjoy talaga ako nun. Ang dami kong oras para mag-isip at hindi ako naboboring. Pero pagkatapos ng ilang araw, doon nagsimula ang mga kakaibang bagay. Nung una, hindi ko to pinapansin. Iniisip ko na baka guni-guni ko lang to. O kaya na may pagod lang siguro ako. Pero unting-unting tumitindi ang mga pangyayari. Isang gabi, nag-roving ako sa second floor. Nakita ko na lang na may gumalaw sa gilid ng paningin ko. Parang may bata na tumakbo at nagtago sa likod ng isang maniking sa department store. Nagtaka ako. Paano magkakaroon ng bata rito? Sarado na ang mall. Naisip kong baka naligaw lang to o kaya naman ay baka isa sa mga anak ng janitor. Agad ko tong pinuntahan. Pero pagdating ko, wala akong nakita. Tinignan ko ng maigi pati ang bawat sulok. Pero wala talaga. Kinabukasan, sa parehong oras at parehong lugar, may nakita na naman ako. Pero mas malinaw na ngayon. Isa itong batang lalaki na nakasuot ng kulay pulang t-shirt at mang na shorts. Naglalaro ito. Nung sinubukan ko itong lapitan, mabilis tumakbo yung bata papuntang escalator. Paano bang nag-aaya itong sundan ko siya? Nagtungo ko agad sa escalator. Pero nang makarating ako, wala na yung bata. Hindi ko alam kung namalikmata lang ako ng oras na yun. Sinubukan kong magtanong-tanong sa mga kasamahan ko. Nakita ba kayong bata dito? Tanong ko. Nagtawanan lang sila. Si Mumu. Sabi ni Sir Romy, ang senior guard namin. Marami nag-aakalang may multo rito. Pero hindi kami naniniwala. Baka guni-guni mo lang yan. Bago ka pa lang kasi. Hindi ko alam kung nagbibiro sila o hindi. Hindi na ulit ako nagtanong sa kanila simula nun. Sa mga sumunod na linggo, naging normal na lang sa akin ang mga pangyayari. Sa tuwing nag-roving ako, nakikita ko ang isang bata na naglalaro sa iba't ibang parte ng mall. Sa food court, sa arcade at sa mga saradong stalls. Minsan, nakikita ko din naglalaro ito sa loob ng isang furniture store. Nagtatatalon sa kama na nakadisplay doon. Pero mas madalas, nagtatago ito sa likod ng mga manikin na para bang nakikipaglaro ng tagu-taguan. Hindi na ako natatakot nun. Para bang sinasanay ako ng bata sa kanyang presensya. Hanggang isang gabi, nagbago ang lahat. Napansin kong hindi na lang siya naglalaro. Nakita ko siya na nakatayo sa tuktok ng escalator at nakatingin sa akin. Bigla siyang ngumiti. Pero may kakaiba sa ngiti niyang yun. Masyado itong malapad at para bang may tinatago tong lihim. Saka blanco at walang emosyon ang kanyang mga mata. Kinilabutan ako nun. Tapos, bigla itong tumakbo pababa papuntang basement parking. Sinundan ko siya dun. Ang basement parking para sa akin, ang pinaka nakakatakot na parte ng mall. Medyo madilim siya dahil ilang maliliit na ilaw lang ang nakabukas dun. Amoy basang semento
at malakas ang echo dito. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko yung echo ng sapatos ko. Saka iba yung itsura ng basement parking pag ganong oras. Para bang hindi ito parte ng mall? Hello? May tao ba dyan? Sigaw ko habang hinahanap ko yung bata. Pagkatapos ng pag-echo ng boses ko, sakto namatay lahat ng ilaw sa basement. Nag-blackout. Naging ganap na madilim ang buong paligid. Pati yung two-way radio ko, hindi na rin gumagana. Ang naririnig ko na lang nun ay ang malakas sa tibok ng puso ko. Tapos, nakarinig ako ng mahinang pagtawa. Tawa ito na isang bata. Ang hindi ko lang maintindihan ay paiba-iba ang direksyon kung saan ito nanggagaling. Naririnig ko siya sa kaliwa, tapos biglang sa kanan naman, tapos nasa likod ko na. Para siyang nakikipaglaro sa dilim. Napaupo ako noon nung may biglang humipo sa kamay ko. Grabe, napakalamig. Para siyang yelo. Kasabay nito, narinig ko na parang sobrang lapit sa akin ng pagtawa. Walang sabi-sabi, bigla siyang bumulong sa tenga ko ng, "Kuya, laro tayo." Sabay tawa ulit. Napapikit na lang ako nun dahil sa sobrang takot. Ilang segundo din ako nakapikit nun. Pagdilat ko, nakabukas na ang mga ilaw. Gumagana na ulit yung radyo ko. At huminto na din yung pagtawa. Pagtayo ko, napansin kong pawis na pawis ako nun. At saka grabe ang bilis ng pagtibok ng puso ko. Nung paakyat na ako, bigla ako napatingin sa isang poste ng basement. Nakita ko na may lumang papel na nakadikit dito. Naninilaw na ito sa kalumaan at punong-puno ng alikabok. Kinuha ko ito sa pagkakadikit sa poste. Isang page to ng lumang dyaryo mula pa sa 1990s. Binasa ko yung nakasulat. Bata, patay matapos mahulog sa escalator na isang mall. Ang kwento ay tungkol sa isang bata na nagngangalang Marco. Namatay ito matapos mahulog sa isang escalator. Nakita ko yung larawan niya sa dyaryo. Kinilabutan ako. Dahil siya yung batang lalaki na nakikita ko. Parehas silang nakapulang t-shirt at naka-shorts na maong. Napaisip ako nun. Hindi kaya ang mga ikinikilos ng bata ay ang kanyang mga ginawa nung bago pa siya na-aksidente? Akala niya siguro buhay pa siya. Dahilan kung bakit naglalaro lang ito na paulit-ulit sa loob ng mall. Nag-resign ako agad nun pagkatapos ng shift ko. Napag-isipan kong mag-apply na lang na ibang trabaho, yung walang night shift. Sa bawat pagpunta ko sa mga mall o sa tuwing makakakita ako ng isang escalator, palagi akong kinikilabutan. Minsan, pag dumadaan ako sa mall na yon, pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Iniiwasan ko na rin ang mga basement parking. Nagka-trauma na kasi ako dito eh. Hindi na mawala sa isip ko na baka mangyari ulit yun. At saka baka may mag-aya na naman sa akin makipaglaro. Kayo ba, kung yayayain kayo ng bata, makikipaglaro ba kayo sa kanya? Mario ang palayaw ko. Sa isang malaking eskwelahan dito sa Maynila ako nagtatrabaho noon bilang isang janitor. Hindi ko nasasabihin kung saan eskwelahan para hindi ako makilala. Masasabi kong swerte na rin ako at nakuha ko ang trabahong to. Mabait naman ang mga amo ko at okay din naman ang pasahod. Kasama ko sa trabaho si Mang Berting. 65 years old na siya noon. Parang isang tatay na din ang turing ko sa kanya. Siya kasi ang nagturo sa akin kung paano maglinis ng maayos at kung ano mga dapat o hindi dapat gawin dun sa nasabing eskwelahan. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 2 ang oras ng trabaho namin. Kung minsan, pinaglilinis din kami ng Sabado o Linggo. Sa tuwing may ginaganap na special event lang naman yun. Nagkaroon ng isang special event sa gymnasium ng particular na linggong yun. Inaabot ito ng gabi. Kaya tiyak na abutin kami na madaling araw sa paglilinis nito. Pero nung gabing ring yun, nag-text si Mang Berting na may sakit siya. Kaya hindi siya makakapasok. Mario, kaya mo bang mag-isa muna ngayon?
sabi niya sa text. Bigla kasi ako nagkatrangkaso. Hindi ako makakapasok. Opo, Mang Berting. Kaya ko naman. Magpahinga po muna kayo. Ako na po ang bahala dun. Reply ko. Pero hindi ko alam na yun pala ang simula ng isang nakakapangilabot na pangyayari. Mga alas 7 na nung nakarating ako sa eskwelahan. Walang ibang tao kundi ako sa mga ilang security guard. Bilang maintenance staff, may sarili akong susi para doon sa side gate. Nung pumasok ako sa loob, sobrang tahimik. Tunog ng sapatos ko lang ang maririnig sa hallway. Normal na to sa akin dahil sanay naman akong magtrabaho ng gabi. Pero may kakaiba nung gabing yun. Para bang may nanonood sa akin. Pumunta ako agad sa gym para makita kung gaano karami yung lilinisin ko. Napawaw na lang ako dahil sobrang gulo talaga. May mga confetti sa sahig, mga upuan na hindi na ibalik sa tamang lugar, at maraming kalat na basura. Grabe naman ang mga batang to, sabi ko sa sarili ko. Nagsimula na ako nung maglinis. Gumamit ako ng 2 floor lamp para mas maliwanag. Masyado kasing mataas yung mga ilaw sa gym. Mga alas 9 na nung naging busy ako sa paglilinis. Habang inilalagay ko sa isang trash bag yung mga napupulot kong basura, may narinig ako na parang tunog ng pagtilamsik ng tubig. Napatigil ako sa ginagawa ko. Sinubukan kong pakinggan ulit pero wala nang sumunod. Sa isip-isip ko, baka may natumba lang na mineral water kung saan. Mga ilang minuto ang lumipas. Narinig ko ulit yung tunog ng pagtilamsik ng tubig. Mas malinaw na ngayon. At parang nanggagaling ang ingay sa swimming pool area. Pero hindi yun pwede. Matagal na kasing sarado yun. Ilang taon na din yung hindi pinapagamit. Para makasigurado, lumapit ako sa glass door na kung saan matatanong mo yung pool area. May mga kurtina pero may maliit na awang akong nakita na kung saan ay pwede mong makita dito yung swimming pool. Sumilip ako. Medyo madilim yung lugar. Walang tubig yung swimming pool. Puro basura lang ang laman. Wala din akong nakitang tao sa loob. Guni-guni ko lang siguro yun, sabi ko sa sarili ko. Bumalik ako sa paglilinis pero hindi na ako komportable nun. Pakiramdam ko kasi parang may nakabantay sa akin. Alas 11 na ata ako natapos sa paglilinis nun. Napansin ko na mas dumalas yung tunog ng pagtilamsik ng tubig. At hindi lang yun ang naging ingay nung mga oras na yun. May narinig din akong parang tawa ng mga bata. Nakaramdam na ako ng takot nun. Sino naman ang mga batang nandito pa sa eskwelahan ng gantong oras? At bakit sa pool area pa? Matagal nang hindi ipinapagamit yun. Naisip ko na baka galing lang sa mga kalapit na bahay yung ingay. Pero sa isip-isip ko, alam kong hindi yun ang dahilan. Napagdesisyonan kong tingnan yung swimming pool area. May master key naman ako na pwedeng magbukas ng lahat ng kwarto. Pagdating ko sa pinto nito, napansin kong nakapadlock, kaya imposibleng may tao sa loob. Kaya lang doon ko talaga narinig nang galing yung mga tunog. Nung pagbukas ko ng pinto, lumangit-ngit ito ng malakas. Senyalis na matagal na itong hindi ginagamit. Pagpasok ko sa loob, nakita ko na magulo na din sa pool area. May mga monoblock na upuan nang nagkalat sa kung saan-saan. Yung mismong swimming pool, tuyong-tuyo dahil matagal nang hindi nalalagyan ng tubig. May kakaibang amoy din sa loob. Hindi ko maipaliwanag kung ano ito pero parang chlorine na may kahalong ibang bagay. Wala na yung mga ingay nung oras na yon. Naglakad-lakad ako sa loob gamit ang dala kong flashlight. Yung konkreto sa paligid ng pool, may mga bitak at mga mantsa na hindi mo malaman kung ano. Nakita ko sa isang sulok na may mga lumang litrato na nakadikit sa pader. Lumapit ako para tingnan ito na mabuti. Mga lumang larawan to ng mga dating swimming team. May nakasulat dito na petsa, 2001, 2007, 2016. Mga batang estudyante na nakangiti habang hawak nila ang kanilang medalya. Habang tinitingnan ko ang mga litrato, may narinig ako ulit na tunog.
Pero hindi ito tilamsik ng tubig, kundi ay boses. Kuya, Kuya Janitor. Napalingon ako agad sa pool, pero wala namang tao. Biglang may nagsalita ulit. Halika dito, mag-swimming ka na din. Nanginginig na ang kamay ko sa kaba. Yung flashlight, hindi ko na mahawakan ng maayos. Pero hindi ako umalis. Hindi ko alam kung bakit. Para bang may humahatak sa akin na mas lapitan pa yung swimming pool. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa gilid. Noong tinignan ko yung pool, nagulat ako. Dahil may tubig na ito. Napakurap ako. Imposible yun. Kanina lang, tuyong-tuyo ito at puno ng basura. At saka wala na ring tubong nakakonekta dito. Kaya wala nang paraan para magkaroon ito ng ganong karaming tubig. Pero ito, sobrang linaw pa. May napansin akong reflection. Pero hindi ako yung nasa reflection, kundi tatlong bata na para bang nakalutang sa gitna ng swimming pool. Nakangiti silang lahat, pero yung mga mata, walang buhay. Langoy ka natin, kuya, sabi ng boses. Napatras ako sa nervyos. Naalala ko bigla yung isang papel na katabi ng mga larawan. Bumalik ako dun at tiningnan to ulit gamit ang flashlight. Pinasa ko ang nakasulat dito. Swimming Team 2016. Last competition before pool closure. At sa ibaba nito, may isa pang maliit na nakasulat. In remembrance of our teammates who passed away in the tragic pool incidents of 2001, 2007, and 2016. Nanlamig ako. 3 estudyante na pala ang nawalan ng buhay dito. Yun pala ang dahilan kung bakit ipinasara ang pool area. Hindi dahil sa budget o maintenance. Ito ay dahil sa may mga namatay dito. Pagkatapos kong basahin yun, may narinig ako ulit. Hindi mo pa kami sasamahan lumangoy? Tara na, kuya, sabi ng boses. Sobrang kinalabutan ako nun. Nagmamadali akong tumakbo palabas ng pool area. Hindi ko na naisip na ikandado pa yung pinto nito. Dali-dali akong kinuha yung mga gamit ko at kumaripas ang takbo palabas ng gymnasium. Habang naglalakad ako sa hallway, narinig ko ulit yung boses. Pero hindi na sa pool area. Parang kasama ko na to. Bakit ka alis? Hindi ka pa tapos maglinis. Bumalik ka. Nakapatakbo ko ulit. Ang masaklap, kahit saan ako magpunta sa eskwelahan, naririnig ko pa rin sila. Sa hallways, sa classrooms, sa library, sa lahat. At yung pinaka nakakatakot, nagpakita na rin sila sa akin. Mga estudyanteng basang-basa, namamaga ang kanilang katawan at kulay asul na kulubot ang balat. Ngumiti ang mga to sa akin. Nung nakarating ako sa exit, sinubukan ko agad buksan yung pinto. Pero hindi bumubukas. Hindi naman siya nakalak. Hindi ka pwedeng umalis, kuya, sabi ng boses. Sinubukan ko lahat ng exit. Lahat ayaw mabuksan. Tila ba nakulong na ako sa loob ng eskwelahan kasama nila. Inilabas ko yung cellphone ko para tumawag at humingi ng tulong. Pero laking gulat ko na nakapatay ito dahil nalobat na. Nasa mga 65% pa to nung huli kong ginamit. Mga mag-aalauna na nung naisipan ko magpunta sa main office. Naisip ko na baka may emergency exit dun. Pero habang papunta ako dun, nakita ko na may tubig na sa sahig ng hallway. Umaagos ito papunta sa direksyon ng pool area. Paglingon ko, nakasunod pa rin yung 3. Sa loob ng main office, ginamit ko yung landline. Sinubukan kong tawagan si Mang Berting. Natuwa ako nung una dahil nag-ring. Pero walang sabi-sabi, biglang naputol yung linya. Nawala na yung dial tone kaya hindi na ako makatawag ulit. Sinubukan ko naman tingnan kung makakalabas ako sa bintana. Kaya lang, lahat may metal grill. Sumuko na ako nun. Sa mga oras na yon, inisip ko na baka hindi na ako makalabas doon ng buhay. Hindi ko nawalayan na nakaidip na pala ako. Mga alas 4 na yun nung nagising ako. Una kong napansin nun, tahimik na yung paligid.
Wala nang boses na nagsasalita o tunog ng tinamsik ng tubig. Paglabas ko ulit sa hallway, tuyo na ang sahig. Wala na itong tubig. Sinubukan ko ulit yung pinto palabas. Ayun, bumukas na. Lumabas ako ng eskwela na para bang may humahabol sa akin. Hindi na ako lumingon pa at tumiretso na pa uwi. Mga 1 linggo din ata ako hindi bumalik nun sa eskwelahan. Nagbalik lang ako para magpasa ng resignation letter. Hindi nahinan ko na lang sa HR na may family emergency. Kaya kailangan ko na umuwi agad sa probinsya. Hindi ko sinabi yung totoo syempre. Sino naman kasi ang maniniwala? Pagkapasa ko noon ng resignation letter, pinuntahan ko agad si Mang Berting para na rin magpaalam at saka magtanong tungkol dun sa ipinasarang pool area. Habang nag-uusap kami, may kinuha siya sa kanyang locker. Pinakita niya sa akin yung 3 dyaryo na naglalaman ng 3 magkakahiwalay na insidente na nangyari noong 2001, 2007, saka 2016. Yung 2 estudyante, aksidenteng nalunod. Yung isa naman, nadulas at nabagok ang ulo. Lahat ng magkakahiwalay na insidente, nangyari daw ng walang teacher o lifeguard na nakabantay. At dahil ilang beses na itong nangyari, madaming magulang na nagpetisyon na ipasara na yung pool area. Pagkatapos ng ilang diskusyon, napagdesisyonan ng namamahala ng eskwelahan na isara na ito ng tuluyan. Ang ibinigay daw ng eskwelahan na opisyal ng dahilan ay for renovation and safety upgrades. Pero base sa kwento ni mga Berting, wala namang renovation o upgrade na nangyari. Pinabayaan lang nila to. May trauma pa rin ako sa mga swimming pool hanggang ngayon. Kahit pa ito sa mga public swimming pool. Sa tuwing makakakita ako nito, parang may naririnig pa rin akong boses na kumakausap sa akin. Sa dagat o ilog na lang ako lumalangoy ngayon. Kaya lang, ito lang nakaraang swimming namin magkakatropa sa beach. Parang may nakita akong reflection ng bata sa tubig dagat. Putik! Sana, guni-guni ko lang yun. Nung panahon na yun, criminology student pa lang ako. At para makakuha ng extra income saka makatulong sa pamilya ko, kumuha ako ng part-time job sa isang gasolinahan sa EDSA. Night shift, 11 PM hanggang 7 AM. Okay naman ang sahod at hindi gaano karami ang customer ng ganong oras. Kaya perfect para sa akin na nag-aaral pa. Nakapwesto ang gasolinahan na to sa isang medyo tahimik na parte ng EDSA. Hindi yung main stretch na sobrang busy. Ito yung side na medyo isolated. May mga residential area sa paligid. Pero sa gabi, parang ghost town na. Okay na okay to para sa pag-aaral ko habang nag-aantay ng customer. Wala naman naging problema ng mga naunang buwan. Chill lang yung trabaho. Minsan, may mga truck na dadaan, mga taxi na nagpapagasolina, o kaya mga late night workers na pauwi ng bahay nila. Nakakausap ko pa nga sila minsan. Si Sir Danny ang manager namin. Mabait naman. Siya yung nag-orient sa akin sa trabaho. Si Kuya Ben naman ang security guard namin. Madalas itong tulog sa guardhouse. Hindi naman kasi ganun kadelikado yung area. Kaya okay lang. October 15, 2015. Lunes yun. Tandang-tanda ko yung petsa kasi yun yung gabi na nagsimula ang lahat. Ako din ang na-assign na mag-cashier nun dahil may biglang emergency yung cashier namin. Yung kasamahan ko namang gasoline boy, nagkasakit. Kaya naman solo flight ako ng duty na yun. Mga around 2:30 AM, medyo malamig ang gabing yun. Nagre-review ako nun para sa nalalapit naming exam habang nakaupo sa loob ng cashier booth. Si Kuya Ben naman, himala. Hindi siya natutulog ng oras na yun. Tahimik lang yung lugar. Madalang ang sasakyan na dumadaan ng ganong oras. Tapos, biglang narinig yung tunog ng isang lumang makina ng sasakyan. Sa palagay ko may problema yun. Naisip ko na baka may emergency yung driver kaya tumayo ako agad sa pagkakaupo para tingnan yung sitwasyon. Lumabas mula sa dilim yung isang lumang sedan.
Hindi ko ma-identify yung eksaktong model pero para tong mga kotse nung 70s o 80s. Yung mga boxy na design. May mga parte nung sasakyan na medyo kinakalawang na. Tumigil to sa pump number 2. Nakita ko yung driver. Middle-aged na lalaki. May bigote. At nakasuot ito ng puting polo shirt. Normal naman tingnan pero may parang mali sa kanya na hindi ko ma-pinpoint. Parang hindi siya totally present. Gets nyo ba? Parang nandun siya physically pero yung presence niya parang nasa malayo. Good morning, sir. Magkano po? Sabi ko. Full tank. Sagot niya. Pero yung boses niya parang ang lamig. Saka para siyang may echo. Habang nagsasalin ako ng gas, tinignan ko na maigi yung sasakyan. Vintage nga talaga siya. May mga design to na hindi mo na makikita sa mga bagong modelo ng kotse. Sinubukan ko makipagkwentuhan doon sa driver. Mukhang malayo ang pupuntahan niyo, sir ah. Tinignan niya ako sa side mirror. Yung mata niya parang walang buhay. Parang nakatingin siya sa akin, pero at the same time, parang hindi niya ako nakikita. Yung tipong lutang. Sumagot lang siya ng hindi. Okay, weirdo customer. Meron naman talagang ganun, yung ayaw makipag-usap. Kaya hinayaan ko na lang. Sa isip-isip ko nun, adik ata to. Nung napultang ko na yung sasakyan, siningil ko na yung driver. Hindi ko na matandaan kung magkano yung halaga ng siningil ko nun. Pagkasabi ko ng total bill, kinuha niya ang isang lumang wallet sa bulsa niya at naglabas siya ng mga paper bills at inabot sa akin. Nung nakita ko yung pera, doon ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Napansin kong yung mga bills, mga lumang design na. Hindi siya yung current design ng peso bills nung taon na yun. Ito yung mga nakikita mo na lang sa museum o sa mga images sa internet. Lalong-lalo na yung 5 saka 2 peso bill. Pero ang weird, bago pa rin yung pera. Hindi siya faded o damaged na parang mga antique money. Malutong pa rin. Tila kalalabas lang sa Bangko Sentral. Medyo hesitant ako nung nagsabi ng, Sir, ito pong pera. Parang lumang design na po. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ako ng direkta sa mata. At sa mga oras na yon, nagsimula akong kabahan. Yung mata niya, wala talagang buhay. Parang nakatingin ako sa kawalan nung tinitigan ko siya. Anong sabi mo? Tanong niya. Medyo naging mas malalim yung boses. Wala po sir. Sabi ko na lang. Binilang ko na lang yung pera. Exact amount naman. Pero habang hawak ko yung pera, parang may kakaibang pakiramdam. Parang malamig. Hindi lang siya literal yung lamig. Para ba siyang may negative vibe na hindi ko maintindihan? Ibinigay ko dun sa driver yung resibo. Thank you po sir. Ingat po sa pagmamaneho. Hindi siya sumagot. In-start niya lang yung sasakyan at umalis na. Parang naging mas nakakatakot yung tunog ng makina habang papalayo ito. Bumalik ako sa booth pero hindi na ako makapag-concentrate sa pag-aaral. Yung pera, inilagay ko sa cash register. Pero habang ginagawa ko yun, para akong may nararamdamang kakaibang presensya sa paligid ko. Nakakapangilabot yung pakiramdam. Sinilip ko si Kuya Ben sa guardhouse para i-check kung okay lang siya. Mukhang okay naman siya. Ayun, nagkakape. Kinabukasan mga around 7:30 AM, dumating si Sir Danny para sa morning shift. Ibinigay ko sa kanya yung sales report at cash drawer. Habang nagbibilang kami ng pera, napansin niya yung mga lumang bills. Uy, ano to? Tanong niya habang hawak-hawak niya yung bills. Saan mo nakuha tong pera na to? May customer kagabi sir, nagpa full tank, yan ang ibinayad. Kinuha niya yung bills at tiningnan na maigi. Yung mukha niya nagsimula na maging concerned. Itong mga bills na to, matagal nang hindi ginagamit ng Bangko Sentral. Ito yung mga design pa nung late 70s to early 80s. Discontinued na to.
Nervous ako nun. Inisip ko na baka sa akin yun ipa-charge. Napatanong na lang ako ng, "Sir, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi na to legal tender. Wala na tong value ngayon. Pero..." Tiningnan niya ulit yung pera. "Pero parang bago pa rin, no?" Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Yung tungkol sa lumang sasakyan at dun sa weirdong driver. Sinabi ko sa kanya yung description ng sasakyan at ang plate number nito. Habang nagkukwento ako, nakita kong nagiging maputla si Sir Danny. "Anong oras dumating yung customer?" Tanong niya. "Mga 2:30 AM po." "Bakit po, sir?" Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang cellphone niya at nag-dial ng number. "Ben, punta ka dito sa office. May tatanong lang ako." Pagdating ni Kuya Ben, tinanong siya agad. "Ben," sabi ni Sir Danny, "nakita mo ba yung customer kagabi nung mga 2:30 AM? Yung may lumang kotse?" "Lumang kotse? Wala akong napansin na dumaan lumang kotse kagabi." Nagkatinginan kami ni Sir Danny. Yung weird feeling, umalik at mas lalo pang lumala. Hindi na nakapagtrabaho ng maayos si Sir Danny nung araw na yon. Naging abala to sa pag-research sa internet. Bago ko umuwi nun, tinawag niya ako ulit sa office. "Maupo ka muna. May kailangan akong ikwento sa'yo." Pagkaupo ko, napansin ko agad yung expression niya. Sobrang seryoso. Para siyang may malaking problema. "Nag-research ako sa history nitong gasolinahan natin. At yung area na to sa EDSA, alam mo ba na may nangyari malaking aksidente dito noong 1982? Umiling ako. October 15, 1982. May nangyaring karambolan ng sasakyan dito sa part na to ng EDSA. 5 na kotse ang involved. Pero yung major casualty, isang sedan katulad ng ibinigay mong description." Nagsimula ako makaramdam ng kaba habang nagkukwento siya. Yung driver nun, isang middle-aged na lalaki, may bigote, at nakasuot ng puting polo shirt. Namatay on the spot kasama yung asawa at 2 anak niya. Yung aksidente, eksaktong nangyari sa lugar na to kung saan nakatayo itong gasolinahan. At yung time ng aksidente, 2:30 AM. Doon ako nagsimulang magpanik. Hindi ko na alam kung ano yung nararamdaman ko. Para siyang pinaghalong takot at pagkalito. "Pero sir, paano ko na full tank yung sasakyan niya at paano niya nabayaran yung gas kung nagmumulto lang siya?" "Yan din yung hindi ko may paliwanag," sagot ni Sir Danny. Hindi ako nakabalik sa trabaho nung gabing yun. Nag-file ako ng sick leave kasi hindi ko na talaga kinaya nung nalaman ko yung mga bagay na yun. Pero kinabukasan, pinilit ko ang sarili kong pumasok na kasi kailangan ko talaga yung trabaho. Nag-assign si Sir Danny ng additional security guard para sa night shift. Si Kuya Ben naman naging mas alerto na. Pero parang lahat kami may nararanasang pagkabalisa na hindi mawala-wala. Mga ilang linggo pagkatapos ng insidente, normal na ulit yung trabaho. Kompleto na kami ulit sa night shift duty. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako komportable, lalo na pag sumapit na yung 2:30 AM. Parang may presensya pa rin akong nararamdaman ng ganung oras. Isang gabi, nakakwentuhan ko yung isa sa mga regular customer namin, si Mang Manuel, isang truck driver. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Alam ko yung istorya na yan," sabi niya. "Hindi ikaw yung unang empleyado dito na nakaranas yan. Yung dati kong kakilalang gasoline boy dito, may kaparehong experience din. Bukod sa akin, hindi niya ito ikinuwento sa ibang tao. Baka naman daw kasi hindi siya paniwalaan." "Ano pong nangyari sa kanya?" tanong ko. "Ayun, kaparehas lang sa'yo. Lumang kotse, weirdong driver, saka lumang pera. Kinabukasan daw nun nung chinek nila yung CCTV footage, walang recorded na pumasok na ganong kotse sa gasolinahan ng ganong oras. Pero tulad ng sayo, yung pera nandun pa rin." Doon ko na-realize na hindi lang pala ako ang naka-experience nun at hindi lamang sa isang tao siya nagpapakita. Akala ko kasi ako lang talaga ang puntirya niya. Habang tumatagal,
Naging normal na lang sa akin yung presensya na yun sa gasolinahan. Hindi na ako natatakot, pero alisto pa rin ako. Parang tinanggap ko na lang siya na parte yun ng trabaho ko. Pero may mga gabi na parang mas patindi yung presensya niya. Mas active siya lalo na kapag sumapit ang buwan ng October. Noong gabi ng October 15, 2016, eksaktong isang taon pagkatapos ng unang beses ko siyang nakasalamuha, nagdesisyon akong i-check yung CCTV namin. Naisipan kong tingnan ulit yung recorded video footage nung madaling araw nung October 15 ng 2:30 AM last year. Kahit ilang beses ko nang pinanood yun, hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi makita yung sasakyan sa video, pero makikita mo sa footage yung sarili ko na nakikipag-transact sa kawalan. Napaka-creepy panoorin. Parang nakikipag-usap ako sa hangin, tapos may invisible na customer na nagbabayad sa akin. 4 months na lang noon, gagraduate na ako. Nagdesisyon ako na mag-resign na sa trabaho para mag-focus sa thesis at sa final semester. Last week ko sa trabaho noon, ako na naman ang mag-isang naka-duty. Yung 2 security guard lang ang kasama ko. Mga bandang 2:30 AM yun. Nag-aaral ako sa loob ng cashier booth nung narinig ko ulit yung pamilya na tunog ng lumang makina na isang kotse. Hindi na ako nagulat sa pagkakataong to. Expected ko na kasi. Lumabas ako ng booth at naghintay. Lumitaw ulit yung lumang sedan mula sa dilim. Parehas na kotse at driver. Pero this time, may kasama na siyang pasahero. Sa tabi niya, isang babae. Medyo may edad na rin. At sa backseat naman, may 2 bata. Sila yung pamilya niya. Yung kasama niyang nasawi sa aksidente. Lumapit ako sa kanila. Yung driver, tinignan niya ako sa mata. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang expression niya. Hindi na siya yung parang lutang. Meron na itong halong kalungkutan. "Good evening, sir," sabi ko. "Magkano po?" "Full tank," sagot niya. Parehong boses pero mas malumanay na ngayon. Habang nagpi-fill up ako ng gas, narinig ko silang nag-uusap sa loob ng kotse. Hindi Tagalog, hindi English. Parang may sarili silang lengguwahe na hindi ko maintindihan. Pero kahit hindi ko gets yung salita, nararamdaman ko yung emosyon. Meron tong lungkot, may pagtanggap, at meron ding kapayapaan. Nung na-full tank ko na yung sasakyan, sinabi ko sa driver yung total bill. Kumuha siya ng wallet at naglabas ulit ng mga lumang pera. Pero sa pagkakataong ito, nung pag-abot niya sa akin, hinawakan niya yung kamay ko. Grabe, sobrang lamig ng kamay niya. Sabay bigkas nito ng, "Maraming salamat." Pagkatapos nun, umalis din sila agad. Hanggang sa nawala ulit yung sasakyan sa dilim. Hindi ko na ulit nakita yung lumang sasakyan at yung driver pagkatapos nun. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung experience kong yun. Hindi lang dahil sa supernatural na aspeto nito, pero dahil sa realization na may mga bagay sa mundo na hindi natin may paliwanag gamit ang science at logic. At saka may mga presensya o mga kaluluwa na hindi pa rin handa na mag-move on. Dahil siguro meron pa silang unfinished business na tinatawag. Yung pamilya na yun, yung driver, yung asawa niya at 2 anak, namatay sila sa aksidente na hindi naman nila kasalanan. Hindi nila nakumpleto yung pagbiyahe nila nun. Kaya siguro, yung pabalik-balik nila sa gasolinahan, yun yung paraan nila para makumpleto yung huling biyahe nila. At yung huling gabi na nakita ko sila, para bang may closure na. Parang natapos na nila yung kailangan nilang gawin. Kaya siguro nagpasalamat siya sa akin nun. Nung isang beses na bumisita ako dun sa gasolinahan, nakita ko na yung mga lumang pera na ibinayad nila, nandun pa rin. Hindi ito itinapon ni Sir Danny. Naka-frame ang mga ito sa opisina niya ngayon. Sa tuwing napapadaan ako sa gasolinahan na yun ng madaling araw, tumitingin-tingin ako sa mga madidilim na parte ng daan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may parte sa akin na nagbabaka sakali na makikita ko ulit yung lumang sasakyan.
Yan ang tatlong night shift Tagalog horror stories ko ngayon. Ikaw, anong gagawin mo kung sa'yo nangyari ang mga to? I-share mo sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga gantong kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, magkita-kita tayo ulit dito sa aming baryo, sa Baryo Impacto.